Mga sangkay, pag-usapan po natin itong kumakalat ngayon no, sa social media na isang nakakakilabot mga sangkay na ginawa doon po sa opening ng Paris Olympic na ngayon ay nagsimula na nga po. So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Kamusta po? Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Magandang oras po sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon, syempre. Bago tayo magsimula, no, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Guys, eto po, 1.25 million subscribers na po tayo at ilang tulog na lang mga sangkay o ilang oras na lang, 1.26 million na po tayo. Kaya naman, kung hindi ko po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito, usap-usapan ito ngayon mga sangkay. Ito po. Ito pong larawan ngayon na kumakalat sa social media na kung saan itong mga tinatawag na drag queen no, gumawa po ng isang hindi po kaaya-ayang gawain na ginaya daw po itong Last Supper ni Jesus Christ kasama po yung mga disipulo niya. Ayan. Kung papansin ninyo mga sangkay, wala naman talagang totoong picture, no? Na huling, kumbaga, itong Last Supper, wala naman talagang totoong larawan mga sangkay na tumutumbok. Pero na-describe po kasi talaga ng Biblia. So, nagawan po ng mga larawan na kung saan magde-describe na ito po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus during that time. Ngayon, ginagaya po ito, ayan po, makikita niyo mga sangkay, ginaya po nila. So, ang mapapansin po natin ngayon, talagang rampant na po yung mga blasphemous na gawain. Yung mga talagang namang katakot-takot na po ito na gawain, mga sangkay. Kasi though, sabihin na po natin, hindi naman talaga ito ang tunay na picture nung Last Supper. But, guys, ang pinupunto nila dito mga sangkay na kumbaga pinagtitripan nila, hindi lamang po itong larawan, kundi ang mismong nakasulat sa Biblia. Ngayon, ito yung opening mga sangkay. Maraming kinilabutan dyan. Ang daming nag-post tungkol dyan. Actually, medyo late nga po ako mag-react ngayon mga sangkay kasi inantay ko munang matapos yung iba na gumawa ng reaction. Ngayon, ito po yung balita tungkol dyan. Maganda po yung opening. Panoorin po natin. Naging kamangha-mangha ang pagbubukas ng Paris 2024 Olympics sa France. Pang-finale sa 4 na oras na seremonya. Ang pagsisindi ng cauldron na hugis hot air balloon nina French judo great Teddy Riner at sprinter Marie-José Pérec. Pinalipad ito sa kalawakan ng French capital pagkatapos. May surprise performance mula sa American singer-songwriter na si Lady Gaga, gayon din ang emosyonal na pagbabalik entablado ng Canadian icon na si Celine Dion. Kabilang naman sa mga nagdala ng Olympic torch ang Spanish tennis player na si Rafael Nadal. Kasama nito ang ibang sporting legends na sina Serena Williams, Carl Lewis, at Nadia Comaneci. Nagtapos ang opening ceremony ng Paris Olympics sa Trocadero kung saan pinailawan ang pamosong landmark na Eiffel Tower. Okay, so yan mga sangkay, no? Napakaganda daw po ng opening, in grande. Ayan, makikita po natin sila LeBron James. Si LeBron James na may hawak po ng American flag. Ngayon, ang naging sabit nila dito mga sangkay, kasi marami pong nagsalita. For example, ito. Diba? Be not deceived. God is not mocked. Ayon po kay Harrison Butker. So, mga sangkay, nakaka-alarma. Ayan, no? Being French, sabi po nang nag-comment, I am very ashamed of my country. Sabi po naman ng isang nag-comment, never disrespect God. He is pure love. But He is justice too. Ngayon, mga sangkay, ito, nakaka-alarma to sa bansa nila kasi, alam nyo, kahit po kasalanan ng isa, mga sangkay, minsan nadadamay po yung buong bansa. Kahit sa Bible, mababasa po natin yan. Yung tipong isa lang ang magkasala, mga sangkay, pero pag nagalit ang ating Panginoon, nadadamay po yung buong bansa. Sabi dito, this is
mockery, and blasphemy of the Lord Jesus Christ. The end is near. Let's stand for what is right. Stand up for Jesus. God have mercy on this wicked generation. Let's pray for them. Pray for the world. Olympics 2024. So ayan mga sangkay. Ang kanilang pinagtitripan talaga dito, walang iba kundi si Jesus Christ. No, though hindi naman talaga ito ang tunay na picture. Pero ang ang pinipicture out kasi dito, ano pa tawag dito? Ang Tagalog, isinasalarawan, no? Ay walang iba kundi si Jesus Christ. So, itong ginagawa nila ay blasphemy po talaga. Nakakatakot yan mga sangkay. You know, the sign of the time, as they say, we are doomed. Let us continue to share about Jesus even to our friends. Let us stand for our generations so they will know Jesus. Ay, ito ang ganang sinabi. People want respect but don't give respect. Itong mga to pa naman mga sangkay, ito sila, gusto nila, bigyan po sila ng respeto. Diba lagi po nila hinihiling yan, mga sangkay. Pero, sa pinapakita po nila, karespeto ba? Diba? Nakakaano lang mga sangkay. Doon yung iba namang LGBTQ community, nagsasalita against sa ginawa ng mga to, mga sangkay. Pero ayun nga, damay sila dito kasi nga po, ang inaano nila dito nire-represent yung kanilang mga sangkay community, 'di ba? All we can do is pray for them. Correct mga sangkay, we have to pray for them. Hindi natin alam. Nako. But I believe mga sangkay kasi that we are living in the last days. No? As the Bible declares naman and explain ano ang mangyayari in the last days. Ang mga kahalintulad nito mga sangkay ay hindi na po bago. Sa ating mga naglilingkod kay Lord, hindi na po bago sa atin yan. Na makita po yung mga ganitong klaseng gawain. Kitang-kita naman po natin ngayon yung takbo ng ating mundo, no? While nagiging matindi ang technology, nagiging wild yung tao. Ang ibig sabihin, kahit po yung mga gawain na para sa Diyos ay pinaglalaruan po nila. Ito, maraming nag-post tungkol dyan. Drag queens mock Christianity during the opening ceremony of the Olympics in Paris as they attempt to recreate itong Last Supper with Jesus. Not only are Christians the only people that is socially acceptable to mock. It's actually celebrated and put front and center when it happens. Remember, sabi ng John chapter 15 verse 18, kinote niya, remember the words of Jesus Christ. If the world hates you, know it has hated me before it hated you. There will be a day that mocking turns into fear of the one true God. Hopefully, it happens before it's too late. So, alam nyo mga sangkay, kawawa yung friends dito. To be honest, kawawa ang friends dito. Kasi, bansa po nila ito, mga sangkay. Then, nangyari po na ganito ang ginagawa nila mga sangkay ng mga taong ito. Blasphemy ito. Though hindi naman talaga, kumbaga yung picture na pinagayahan nila ay hindi naman po direkta na yun talaga yung tunay na larawan. Pero yun po kasi yung isinasalarawan doon. Yung Last Supper with the Lord Jesus Christ. Eto, don't be surprised. Ito ang ganda ng sinabi. Don't be surprised. It's the last days. Look up. So, wag daw po tayo magugulat. Tayo po ay nasa panahon na o nasa huling kapanahonan na. May kinote po siyang Bible verse dito, but you, beloved, remember the words which were spoken before by the apostles of our Lord Jesus Christ. How they told you that there would be mockers in the last time, who would walk according to their own ungodly lust. Ganda ng verse na sinabi niya dito. These are sensual persons who cause divisions, not having the Spirit. Ayan mga sangkay. Klaro po yan ha. How they told you that there would be mockers in the last times,
who would walk according to their own ungodly lust. So nakakalungkot ito ngayon mga sangkay ng mga pinaggagawa nila, but praying na magkaroon po ng kaliwanagan sa kanilang puso't isipan at hindi pa pumahuli ang lahat. Alam po natin yan mga sangkay, na ang Diyos ay hindi dapat pinaglalaruan o anumang mga bagay nasa Diyos lamang. Okay? Anumang mga bagay nasa Diyos lamang, hindi dapat yung pinagtitripan. So good luck para sa kanila. Good luck para sa kanila. Actually, ang pinagtripan nila dito ay hindi Christianity, kundi mismong si Jesus Christ. At marami na po sa kasaysayan ng ating mundo, marami na po ang binabagsak ng ating Panginoon dahil dyan. Medyo nakakakilabot, no? Pero yun po ay totoo, mga sangkay. Mga malalaking tao pa na pinabagsak ng ating Panginoon dahil po sa kanilang ginawa laban sa Diyos. So, nakakatakot tong ginawa nila mga sangkay. Ako, naaawa ako sa kanila. Naaawa ako sa kanila. Una, dahil hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Second one is, hindi nila alam na babalikan sila ng Diyos sa kanilang ginagawa. At any moment. No? At ang mahirap dito kung madami po ang buong France. Well, makibalita na lamang po tayo. Ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito? Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng mga vlogs. Kung gusto nyo ma-update mga sangkay ng mga pinagagawa ko, hanapin nyo po ako sa YouTube, Sangkay Janjan Daily. Then click to subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.